Dumating na sa The Hague, Netherlands, ang mag-inang Hanilet Avancenia at Veronica Kitty Duterte. Ilang araw bago ang ika-autentika arawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Marso 28. Sa Facebook, ibinahagi ni Lance Kurt Zimmerman Duterte, apo ni ex-PRRD, ang ilang larawan ni Hanilet at Kitty habang nasa labas ng detention center ng International Criminal Court, ICC. Bumisita agad sa labas ng ICC Detention Center kahit di pa pwedeng makita ng personal si PRRD sa ad ni Lance. Nasa The Hague ang dating Pangulo upang harapin ang paglilitis ng ICC kaugnay ng kasong crimes against humanity na nagawa umano sa kanyang giyera kontra droga. VP, may reaction ba si former President sa overwhelming support ng mga Pilipino all over the world sa nangyari sa kanya? Sinabi lang niya that the country will get worse and worse. Sabi niya. Dahil clearly daw fractured yung governance sa ating bansa and disgruntled yung mga tao. So that's what he said. Worse and worse. And fractured governance and disgruntled. Ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa napagis na namin, kasama na si Manong Dante, ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung pagdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayo mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo nasa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila nun, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't lagpasan tayo sa sisihan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Kaya yung judge mismo ang kukuha ng ebidensya. Anong maganda rito? Unang-una, hindi na yung mga biktima ang gagalaw para makakuha ng ebidensya. Yung gobyerno na mismo ang kukuha ng ebidensya. Siyempre, yung kumukuhang judge na umaaktong prosecutor, makikipagtulungan sa pulis. So meron siyang kapangyarihan din talaga. May mga tagakuha siya ng ebidensya. At bukod pa dyan, may kapangyarihan siya na mag-issue ng mga supinas. Ang maganda sa sistema na inquisitorial system, unang-una, walang gasto sa biktima at ang mga biktima naman hindi na kinakailangan kumuha pa ng abogado para sila ang kukuha ng ebidensya. Now, sabi ko nga, ito yung sistema sa buong Europa at sa Amerika dahil ang Amerika naman, ang England, ganyan din ang sistema. Ang pagkakaiba lang sa England, bagamat ang prosecutor din ang kukuha ng ebidensya at ang tinatawag nila dyan magsisimula ng inquiry, no? Inquiry na meron ding West na nag-i-inquire. Ang pagkakaiba lang ng England at Amerika, dadalhin pa rin sa grand jury ang ebidensya para magdesisyon yung mga ordinaryong mamamayan kung meron nga sapat na ebidensya para dalhin sa hukuman. Now, ang sistema natin siyempre, adversarial ang tawag. Kinakailangan talaga ang biktima ang kumalap ng ebidensya. At ang assumption naman siyempre na adversarial, may mga abogadong makakatulong. Kaya nga sa preliminary investigation sa Pilipinas, maraming abogadong nag-e-enter ng appearance. Pero kung titignan mo yung problema ng extralegal killings, at mind you sa panahon ni Leila de Lima, ang definisyon ng extralegal killings ay ang patayan lamang ng mga mamamahayag at ng mga aktivista. Siyempre, sino ba yung mga mamamahayag, sino yung mga aktivista? Ang mga pamilya nila, walang sapat na pera para kumuha ng abogado.
Now, hindi naman ibig sabihin na hindi po pwedeng magsampa ng kasong pulis. Ginagawa po yan ng pulis. Kaya lang, may kahinaan din ng pulis pagdating sa evidence. Gaya ng kasong sinampan nila sa akin, walang kalatoy-latoy dahil wala namang ebidensya na ako'y nag-participate sa kahit anong human trafficking. Wala yung elemento ng human trafficking na nag-recruit, na gumamit ng dahas para pagsamantalahan ng kanilang labor. No? At syempre, wala rin ebidensya ng conspiracy. Kasi nga, ang mga pulis, bagamat kumuha ng basic rules and evidence, hindi sila talaga bihasa, hindi gaya ng mga abogado. So yan yung isa sa downside naman ng adversarial system. Pero ang maganda sa adversarial system, dahil at every step of the way, naglalabanan yung dalawang partido, kaya adversarial, no? Labanan ng private complainant at saka labanan ng akusado, kada stage, nabibigyan ng karapatang sumagot yung akusado. At siyempre, hindi maisasampa ang kaso sa hukuman kung saan po pwede siya makulong hanggang hindi sila nagsagutan doon sa preliminary investigation. Ibig sabihin, yung dalawang sistema ng inquisitorial at adversarial, merong pros and cons. Ulitin ko, doon sa inquisitorial na ang prosecutor kasama ang pulis ang kakalap ng ebidensya, walang gastos ang biktima, bihasa sa batas ang mga prosecutors o kaya west na kumakalap ng ebidensya. Number 3, merong power to subpoena. At saka number 4, siyempre, yung karanasan. Kasi bihasa na sila pumalap ng ebidensya. At number 5, yung mga biktima, wala nang gagawin talaga, no? Dahil magrereklamo lang sila, bahala nang humanap ng ebidensya ang Estado. At saka siyempre, ito na may sang-ayon doon sa obligasyon ng Estado na talagang bigyan ng mabilisang katarungan ng biktima ng patayan o ibang mga seryosong kaso. Ang downside, yun nga, sa sistema ng Europa, hindi malalaman na nasasakdal kung anong ebidensya laban sa kanya hanggang makarating nito sa hukuman, nagkaroon ng warrant of arrest, inaresto muna siya at saka niya malalaman ang ebidensya. So siyempre, ang downside ng inquisitorial system, medyo hindi makatarungan naman yun dun sa tao na kukulong muna bago siya mabibigyan ng provisional liberty kung papayagan ng hukuman. Kasi sa akin, napaka-importante naman ng kalayaan, kasama ng karapatang mabuhay at karapatan ng malayang pananalita. Now, dito sa adversarial system naman, anong advantages? No? Ang advantages, walang makukulong na hindi nila alam kung anong ebidensya laban sa kanila. Kasi sa proseso ng preliminary investigation, kinakailangan sasagutin niya mismo lahat ng ebidensya na ipiniresenta laban sa kanya. So, hindi mangyayari yan na magkakaroon siya ng warrant of arrest na hindi niya alam kung ano yung ebidensya. By the time umabot sa korte, alam na niya kung ano magiging depensa niya. At ngayon naman, sa bagong rules na inadapt ng Korte Suprema na yung file mismo ng piskal, ay yan na yung file sa hukuman. At dapat lahat ng ebidensya sa simula pa lang ng kaso sa pre-trial ay nakalabas na, ganun din naman sa depensa, mas mabilis yung proseso. At hindi nasa dilim ang akusado. Alam na alam niya kung ano yung mga ebidensyang nagamit laban sa kanya. Anong mas mabuti? Well, palagi ko sinasabi na sa Pilipinas, dahil hindi naman lahat ng tao ay kaya magbayad ng abogado, parang mas mabuti ang inquisitorial system. Pero sa akin, dapat i-modify natin. Pwede naman kasi na ang gobyerno sa pamamagitan ng piskal ang kakalap ng ebidensya sa tulong ng pulis, pero at every stage of the way, mabigyan ng access ang akusado. O di naman kaya, tapusin nila yung case build-up, pagkatapos, i-reveal nila sa akusado kung anong mga ebidensya para masagot naman ng akusado. Kasi ako talaga, sa tingin ko, hindi tama na ang isang tao ay mapagkakaitan ng isang araw ng kanyang kalayaan. Unthinkable sa akin yan. Gaya ng sentimiento ng maraming Pilipino ngayon na hindi dapat nakakulong si PRRD na hindi man lang niya alam kung ano yung mga ebidensya na hinain laban sa kanya. So, ang aking gusto mangyari sa Pilipinas, at kung tayo makakabalik sa Kongreso siguro, ay modified inquisitorial. Hindi na dapat ang mga partido, ang mga nagrereklamo, nagsasampa ng ebidensya at kakalap ng ebidensya. Pwedeng simulan, pwedeng gobyerno na mismo ang kumalap ng ebidensya kasi standard naman yan Kung patayan, death certificate, autopsy report, witnesses of killing, physical evidence, documentary evidence. Yan lang naman ang mga ebidensya Documentary, testimonial, physical. Diba? So, kunin na lahat yan nung mga bihasang mga prosecutor katulong ng mga pulis nang hindi na nakasalalay sa biktima lamang. Pero tingin ko, para rin marespeto ang karapatan mga nasasakdal. At meron namang overwhelming presumption of innocence. At uulitin ko po hindi sa akin tama na isang araw miski isang araw lang pagkakakulong, makukulong ang isang tao na hindi alam ang ebidensya laban sa kanya, no? Dapat, bago maisampa sa hukuman, yung buong case file ng piskal dapat i-reveal sa akusado.
Siguro nga po, kung makakabalik ako sa Kongreso, ganyang sistema ang gagawin ko. Well, alam niyo po, itong idea naman inquisitorial at saka adversarial, hindi sa akin unang nanggaling yan. Isa yan sa advocacy ng aking lolo na si Jovito Salonga na matagal na niyang sinasabi na dapat pag-aralan natin yung pagbabalik sa sistema ng Espanyol. Now, alam niyo, Amerika, adversarial yan sa criminal cases. Inquisitorial siya sa preliminary investigation. Kasi nga, sealed. Hindi alam nung nasasakdal kung ano yung mga nakalap ng mga ebidensya. Pero pagdating sa paglilitis, adversarial talaga siya. So, parang nagkaroon din ng aberration kasi nga, under Espanyol tayo, under ng Amerika, so hindi na natin alam kung ano yung sistema natin sa Pilipinas. So sa akin, dahil hindi naman natin alam kung ano talaga sistema natin sa Pilipinas, dapat siguro gumawa na tayo ng Philippine system. Gayahin natin yung ginagawa ng ICC, pero bago maisampa sa hukuman, dapat malaman muna ng akusado nang siya ay pwedeng mag-offer ng kontrademanda. Bakit? O kita nyo nangyayari ngayon. Nagbabayad ang ICC dun sa board and lodging ni Presidente at meanwhile, yung Presidente natin, dating Presidente, ay napagkaitan ng kanyang karapatan sa kalayaan na hindi pa man lang nalalaman kung ano ang mga ebidensya laban sa kanya. At take note po napakatagal nung confirmation charges. 6 na buwan. Na-aresto siya Marso, Setyembre pa ang confirmation charges. So may posibilidad na, although po pwede naman magkaroon ng provisional release in between, may posibilidad na 6 months bago madesisyonan kung merong probable cause at 6 months ka nakakulong. Although meron din posibilidad na magkakaroon ng provisional liberty meanwhile. So anyway, ito namang briefing na ito ay para magkaroon ng karagdagang kaalaman ang mga Pilipino na ngayon po ay nagsusubaybay sa paglilitis ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte.